Magandang gabi po sa ating lahat. Muli po, welcome sa Lihim na Aral. Ito na po ang pinakahihintay ninyo, ang first ever narrated story sa ating channel. So I hope you will like this, guys. Hindi man ako kasing galing ni Pinunong mag-narrate kasi first time natin itong ginawa. So ito, panoorin nyo and I hope you will enjoy. And stay tuned until the end of the video kasi andun yung mga shoutouts. Doon ko lagi nilalagay yung mga shoutouts sa huli. So I hope you guys would stay tuned and sana po magustuhan po ninyo ang content ng story na to. So this is our first. So pagpasensyahan nyo na po. Hayaan nyo po sa susunod pagbubutihan ko. Maraming salamat po muli sa mga sumusuporta at nawa po'y pagpalain kayo at bigyan kayo ng tuloy-tuloy na biyaya ng ating Panginoon. Muli po, ito po ang Lihim na Aral. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na karanasan ng isang sikat na game fowl breeder na itatago natin sa pangalang Goyo. Taong 1980, Silay City, Negros Occidental. Mula sa payak na pamilya itong si Goyo. Ang ama niya ay nagtatrabaho sa asyenda sa kanilang lugar at ang nanay naman niya ay tumatanggap ng labahin sa mga kapitbahay nila. Dalawa silang magkapatid at siya ang panganay. Kaya kailangan niyang maiwan sa bahay para bantayan ang kapatid niya. Sa murang edad, makikita sa kanya ang pagiging responsable at mapagmahal na anak at nakatatandang kapatid. 11 anyos siya na mga panahong iyon at mahilig mag-alaga ng manok itong si Goyo. May ilan siyang mga alagang manok na panabong. Sa edad na yon, naging biyasa ang batang si Goyo sa pagtatari o gaffing. Madalas siya ang kinukuha ng kaibigan ng tatay niya upang magkabit ng tari sa tuwing may sabong sa kanila o sa karating lugar. Normal lang naman ang mga araw na yon para sa kanya. Minsan talo, minsan panalo. Ganun naman talaga Sa sugal, may talo, may panalo. Pero kadalasan talaga talo. Pero kahit ganun humahanga pa din ang mga tao sa batang si Goyo. Isipin nyo 11 anyos nagkakabit ng tari. Pero nabago ang lahat ng yun nang minsan isang araw ay nautusan siyang maghatid ng tanghalian ng tatay niya. Habang nasa daan kung ano-anong pinagpipitas nitong si Goyo. At napadaan siya sa bahagi ng daan na napakaraming tumutubong ligaw na tanglad. Dahil dati hindi naman niya ito pinapansin. Dahil aanin niya naman ang tanglad, di ba? Pero may isang nakaagaw ng pansin niya. Isang pahabang animoy uhay ng palay, pero ang kulay nito ay nag-aagaw na berde at pula. Naging kakaiba ito para kay Goyo, kaya agad niyang pintas ito. Inusisa ito at inamoy. Napansin niyang amoy tanglad ito pero di na muna niya ito binigyang pansin. Isiniksik niya ito sa sombrero niyang suot na gawa sa buli. At tumuloy sa paghatid ng tanghalian ng kanyang ama. Pagdating niya doon, kaagad niyang iniabot ang bayong na pinaglalagyan ng baon ng tatay niya. At habang kumakain ito napansin niya ang isinuksok ni Goyo sa sombrero niya. Kaagad niyang pinuna ito. At sinabihan si Goyo na para daw siyang tanga dahil sa inilagay niya sa sombrero niya. Natawa lang ang bata sa sinabi ng ama. Matapos kumain ang tatay niya, kaagad siyang umuwi dahil sasamahan naman niya ang kapatid niya sa bahay dahil maghahatid ng labahin ng nanay niya
sa mga kapitbahay nila. Pagdating niya sa bahay, ang unang napansin ng nanay niya ay yung isinuksok niya sa kanyang sombrero. Kilala niya ito at sinabi kay Guyo na ito ay bulaklak ng tanglad. At binilinan niya din ang bata na itago itong mabuti dahil marami ang maghahabol nito upang nakawin sa kanya. Lalo na ang mga sugarol dahil ayon sa mga matatanda, swerte daw ito sa sugal. Bagamat di gaanong kuminsido si Guyo, itinago pa din niya ito. Paminsang inilalabas upang diligin ng tubig, tapos ibabalik niya ito sa lalagyan. Minsang nagpapatuka siya ng mga manok niya. Dumaan ang isa sa mga kaibigan ng tatay niya at sinabihan siyang siya ang magkakabit ng tari ng manok sa darating na malaking pasabong sa bayan. Pista kasi noon Pumayag naman itong si Guyo kasi talagang hilig niya ang panunood ng sabong. Naghanda na si Guyo para sa pagtatari. Papunta na sila ng sabungan pero bago umalis ng bahay ay inilagay niya sa sombrero niyang buli ang bulaklak ng tanglad. Binulungan niya ito. Natulungan siya. Kung ito man ay mutya, gusto niya makita ang magagawa nito at pagkakataon na itong mapatunayan. Eksaktong 3:00 nagsimula ang sultada. Unang laban sila. Nagsimula na siyang magkabit ng tari sa unang lalabang manok. Umakyat na siya sa ruweda para siya ang magbitiw nito. Tinanggal niya ang bahena at hinaplos ito ng tela. Naging logro ang pustahan. Tinapatan na lang ng kalaban nila ang kanilang pusta. Dahil sila ay napabilang sa panig ng wala. Yung dehado. Dahil sa napakamura pa ng manok nila. Nasa 12 buwan gulang lang ito. At ang kalaban naman nila nasa 2 taon na mahigit. Kung kaya medyo nadihado talaga sila. At walang pumusta sa manok nila. Nang magbigay ng hudyat ang sentensyador, agad silang pumagitna. Binitawan ng magkabilang panig ang mga manok. Si Guyo napatalikod. Naghiyawan ng mga tao nang magsalpukan na ang mga manok. At biglang tumahimik at napatingin si Guyo sa may-ari ng manok na kinabitan niya ng tari. Nagtatatalo nito. Nilingon niya ang ruweda at agad nakita na ang binitawan niyang manok palakad-lakad na sa ruweda. Yung isa nakasalampak na sa sahig habang nangingisay ito dahil sa direktang tama nito sa ilalim ng kanang kilikili. Direktang tama sa puso. Natahimik ang lahat at nabalot ng katahimikan ang buong paligid. Tanging ang panig lang ni Guyo ang gumagawa ng ingay dahil sa nanalo ang manok nila. Matapos ang kaganapang iyon, napatunayan ni Guyo ang bisa ng mutya. Masaya siyang umuwi nung araw na yun dahil sa natanggap niyang pabuya sa kaibigan ng tatay niya. Nga pala, panalo ang lahat ng 3 manok na kinabitan ng tari. Sa makatuwid, nakuha nila ang kampyonato. Nang gabing iyon kasi, solo nila ang pwesto dahil
Lahat ng sumali, sila lang ang may malinis na record. Walang talo. At dahil sa pangyayaring iyon, natuwa ang mga magulang ni Goyo. Dahil malaking tulong yung ginawa ni Goyo sa kanila. Kasi mahirap lang din sila. Lumipas ang mga taon na sunod-sunod na swerte ang dumapo sa pamilya ni Goyo. Nakabili ng sariling lupa ang mga magulang niya para sakahan. Nakaalis na din ito sa hasyendang pinagtatrabahuan niya ang kanyang ama. At kumikita na sa lupang sinasakahan nila. Napag-aralan din si Goyo ng high school ng mga magulang niya. Mga panahong ito, nasubok muli ang kanyang mutya. Isang malaking derby ang sinalihan ng kaibigan ng kanyang ama na si Manong Antonio. At gaya ng dati, siya pa din ang nagtari. Nang mga panahong iyon, kilala na si Goyo sa larangan ng pagtatari. At marami ang nagtataka kung bakit napakapulido niyang magtari. At hindi lang yon, lahat ng tinarian niya, maniwala kayo o hindi, panalo. At patas o tabla lang ang pinakatalo nila. Ang derby na yun ay lalahukan ng mga batikang mananabong, mga mahusay na mananari. Pero kumpiyansya si Goyo na kaya niyang lampasan ang mga iyon dahil sa alaga niyang mutya na noon ay nakalagay na sa maliit na bote. At nakalagay lang ito sa bulsa ng kanyang mga pantalon. Pero dito sa derby na ito, nasubok ang talino ni Goyo. Dahil minsang napatunayan, ang bisa ng mutya, ikinonsulta niya ito sa isang manggagamot at binigyan siya ng mga babala. Mga bagay na maaaring kumontra sa bisa ng mutya. At mapaghandaan niya ito. Kaya alam na niya ang mga gagawin. At hindi nga siya nagkamali. May kumontra nga sa bisa nito. Isa sa mga gaffer ang nagsaboy ng asin sa ruweda. Nakita niya ito. Kaya sinabi niya kay Manong Antonio na hindi siya ang magkakabit sa unang sultada. Pero siya ang magbibitiw upang mahawi niya ang asin sa ruweda. At nung nasa taas na siya, pasimple niyang kinahig ang lupa. At nang masiguro niyang wala na yung asin, doon pa lang siya nagposisyon upang bitawan ang manok na lalaban. At gaya ng inaasahan, na kontra niya ang ginawa ng kalaban. Nanalo ang manok nila sa laban na yon. Hanggang matapos ang derby, hindi man sila ang naging kampyon, napatunayan naman niya na kaya niyang kontrahin lahat ng mga pamatay swerte ng makakaharap niya. Nagtuloy-tuloy ang naging swerte sa buhay ni Goyo. Nagtapos din siya ng kolehiyo at nagkaroon ng sariling farm. Naging kilala ang farm niya at lumaganap ang pangalan nito sa buong bansa. Bilang isa sa pinakamahusay na game fowl breeder. At lahat ng meron siya ngayon ay dahil sa mutya ng bulaklak ng tanglad.